Maayong adlaw mga totoo ug mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. Nagtanim na pala ako ng mga cuttings ng dragon fruits dito sa may bukid mga totoo ug mga inday ho. Sobrang napagod nga talaga ako dahil buong araw akong nagtrabaho na walang puway-huway. Sos Diyos mio, marimar daw pamatyagan ko ay parang hinan-usan ng 2x2 ang likod ko. Pero dahil sa kagustuhan kong makakapagpaparami nitong dragon fruits dito sa bukid mga totoo ug mga inday, kaya kinaya ko kahit na ako'y napapagod na. Ginkaya ko gani nga may bag-o na siya. Nano man. Bali maaga pa pala akong nagtungo dito sa bukid kagina mga totoo ug mga inday. Siya nga po pala sa lahat ng mga baguhang viewers ko, baka kayo ay nagtataka sa endearment ko sa inyo na mga totoo kag mga inday ha. Iyan po ay isa sa mga hiligayno na pantawag sa mga lalaki at babae. Kumbaga sa Tagalog iyan ay mga iho at iha. Sa Bisaya naman ay mga dudong kag mga nini. Ay ambot Akala ko mananim lang tayo dito ng mga dragon fruits. Tapos naging explanation nagali ito yung vlog ko. Marami kasing mga Tagalog na nag-comment ligad sa akin totoo mga inday na palagi ko daw binabanggit ang pangalan nilang inday. Ay ambot sa kanding na may bangs. Bali bago nga po pala tayo magpapatayo ng mga haliging papaakyatan ng ating dragon fruits dito mga totoo mga inday. Dito ay binilang ko na lang muna yung mga cuttings na pinaugat ko dito sa loob ng CR namin na walang bubong. Kaya't nagkalumot itong trono ng hari dito. Ito pala yung mga cuttings na pinutol ko noong nakaraang buwan mga totoo mga inday. Tapos ay hinayaan ko muna dito sa may ilalim ho dahil pinatuyo ko yung sugat niya dahil kung itatanim natin yan ng diretsyo ito ay madudunot, yung mabubulok bla. Dahil ako nga ay nabisi doon sa may paaralan kaya hindi ako nakapagtanim noong pagkalipas ng 1 linggo na yon. At dahil midterm exam namin pagka sunod na linggo na yon, kaya't pag uwi ko ay inilipat ko na lang dito sa loob ng CR yung mga cuttings para papaugatin na lang. Pero okay lang naman yan kahit na maabutan ng 1 buwan. Hindi naman mamamatay yung cuttings natin hanggat hindi lang siya naiinitan ng masyado. Tapos itong mother plant namin dito, itong mga indayaw ay talagang yumayabong niya ng maayo-ayo. Tapos noong fruiting season nito, napakarami ng mga bunga nito ya. Tapos napakalaki pa at napakatamis kainin. Tinadimat man ako Mahal-mahal pagida ng presyo, kaya talagang nainganyo akong padamihin ito totoo mga inday dito sa aming munting sakahan. Para bala na dason kung ikaw ay makakapunta dito sa aming bukid balaw, ikaw ay makakapukse na rin ng dragon fruit. Kaya mo na to. Nagsimula na ako dito magbutas sa may lupa para patatayuan ng haligi. Baw ang bilis-bilis ko dito magbuho ba? Basta buho ay gani dasigid kuya. Pero akala mo lang yan na mabilis dahil naka-timelapse mode yan. Pero sa totoo lang, mas mabilis pa yung tibok ng puso ko kapag naririyan ka. Yung mga cuttings pala dito, mga totoo mga inday ay nasa 60 na piraso. Kaya nagbutas ako dito ng 20 lang kabilog. 60 ka piraso ang cuttings, 20 lang iyong binutas. Basta malalaman mo lang yan mamaya kung bakit 20 lang binutas ko. Dayon hinakot ko na dito itong mga pusog na siyang magsisilbing haligi na papaakyatan natin ng dragon fruit. Maganda sana kung nakakoncrete yung ating papatubuan dito totoo mga inday tulad nitong mga nasa picture ho. Kaso kay wala man akong perang ipapakoncrete. Tapos ang layo-layo o balayan itong aming bukid doon sa may karsada. Bausos Diyos me, pila man mamatay ang ating kalabaw sa kakahakot ng materials niya. Bali itong haligi na ginamit ko dito itong mga inday ay ang pinakapuno ng kawayan na tinatawag naming pusog dahil ito ay matigas gaya ng abs ko. Tapos makapal ito tulad ng mukha ni ni kilala mo. Tapos ito ay matagal ding masira tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Siyempre dahil nga sa kagustuhan kung magpapadami nitong mga dragon fruit na ito itong mga inday kaya sa pagiging resourceful na lang natin idadaan ang lahat. Papara-paraan na lang na iya. Nano idiyahan gani bata ni tita. Ito pa kaya? Dito ay naipatayo ko na itong mga haligi dito itong mga inday. Siyempre daw nagabatsyag-batsyag ng aking balikawang dito Pero bahala na. Ang goal ko kasi ngayong araw ay matatapos ko itong pagtatanim na ito. Pero ba Diyos me, di hamak mo ng ulobrahon dito na hinaharap ko Tapos si Kuya Dinis dito na nag-aararo kanina doon sa may itaas ay ginlihog ko siya na sabi ko sa kanya na Kuya Dinis, susuhulan kita ng 100 pesos be. Basta aararuhan mo lang dito sa may gilid na para yung lupa ay magbabaliskad patampok doon sa may haligi. Nanara, syenda yun gasto ko ngayon ba? Pagkatapos ng mag-araro ni Kuya Dinis dito mga totoo ang mga inday ay huminto muna ako sa pagtatrabaho dahil mag-aalas 12 na. Alangan man yan na magsigi na lang tayo katrabaho dito kag hindi na tayo magkain-kain. Te ano na lang ito? Magpapapasmo tayo kang magpapasupay.
De amo to nagsaing na lang ako dito muna. Pagpasensya nyo na pala itong kung sira-sira na itong bahay kubo namin ha. Pati na itong lababo namin na nag-retired na. Minsan lang kasi may tao dito kaya hindi ito naaayos kag naaalagaan. Kanina gani pagdating ko dito. Ganilapta ang mga balat ng mais dito sa may paligid. Kay gali yung mga mais pala na hinarvest namin noon doon sa may itaas ay pinabalatan pala ni Papa para ito ay mahanginan kag matuyo ag hindi masisira. Kaso yaong inutusan yung magbalat ng mga mais ay pinanglabay lang dito ag pinanglapta sa may gilid ng mga balat ng mais kaya nagnilalapta dito. Tiyan mo to nahihiguan ako dito ng masyado kaya gipangwahig-wahig ko na lang muna dito para maibsan lang yung kalat. Pero hindi ko talaga inubos, marami pa kasi ako yung gagawin. Dire ay pumunta muna ako sa may palayan dahil maghahanap ako ng pwedeng maiulam. Wala na kasi kaming mga tanim na gulay, dire mga totoo ang mga inday ngayon. Palay na lang yung tanim namin dito. Tsaka nga po pala ay pinapagarab na pala namin yung mga kaunting palay na tinanim namin ligad. Baw, piho naman ang konsumo natin ito ba? Baw dito sa may bandang ilalim dito mga inday, may nakita akong mga gabi. Pumunta muna ako dito kay abi ko may mga talbos dito na kung tinatawag namin ay udag. Pero dalawa lang pala yung nakita ko. Ate, cancel na lang yung udag titinapon ko siya Mautong naglibot-libot pagid ako totoo mga inday. Dayon may nakita ako ditong lupo-lupo. Tinamuksi na lang ako dayon kay ilulundan ko na lang ito ng sardinas. May dala kasi akong sardinas kanina mga totoo mga inday para if in case bala na wala akong maiulam dito, tiyoon na lang yung aking uulamin. Pero gusto ko healthy living pa din tayo kaya ilulundan natin ng lupo para ma-minimize yung toxins sa katawan natin. And to make the long story short mga totoo ag mga inday ay naluto na dito yung ulam ko. Mautong naniudto na kami dito ni Meow Meow. Baw grabe ang pinggan dito ni Miming ba? Daw parang century na hindi nahuhugasan. Dayon ari man niya tao iyang pati sa pagkain daw kahibion. Nanuman. Pagkalipas nga po ng kalahating oras, ako ay bumalik na naman sa aking trabaho dito sa pagtatanim ng dragon fruit mga totoo mga inday. Dito ay nag-ayag-ayag na muna ako ng vermicast dito dahil ito ay ilalagay ko sa may gitna ng plat. Yung vermihan namin dire mga totoo mga inday ay hindi na dito na alagaan. Tapos ay hindi na dito nalalagyan ng mga pagkain kaya yung mga uo dito ay nagkarasupay kag nagkaratuyot at namamatay na. Baw sayang naman sila ba? Ayawan pa ako ng paparami nito tapos dito ay namamatay lang. Paano ba naman kasi mga totoo mga inday ay wala din akong time sapagkat ako ay doon sa paaralan nag-i-stay. Tapos kada weekend lang ako makakauwi dito sa bahay at pagkahapon ay babalik na naman sa boarding house. Dayon dito ay pinangbudbud ko na yung vermicast na naayag ko kanina dito sa may gitna ng plat. Dayon nanguha na ako dito ng mga sago-sago sa aming sago-sago factory. So tawagin lang bala natin itong sago-sago. Ari man niya tao. Alangan man ihambal ko diri karon niya na igit ito ng kanding. Paano bi karon kung kumakain ka dyan? Sago-sago lang bala para medyo milk tea yung datingan. Ari man tao. Masasabi ko naman na okay lang itong gamitin ito mga inday yung sago-sago para sa dragon fruit natin dahil ito ay sobrang luma na, kumbaga ito ay gani na yung parang mabubulok na siya bala. Tapos kinakain na din dito ng mga African night crawlers dito kaya for sure na good organic fertilizer na ito para sa ating mga pananim. Boundary siguro mga nakatatlong hakot na talaga ako dito mga totoo mga inday. Medyo may kalayuan din yung sago-sago factory namin dito sa mga tataniman natin ng mga dragon fruit. Kaya mas lalong sumakit yung aking likod dito mga totoo mga inday. Pero inaagwanta ko lang dahil may goal tayo ngayong araw. Pagkaabot ko nga dito ay binuhos ko na din dito yung sago-sago sa plat dito mga inday para pandagdag doon sa may vermi. Tapos ginhalo-halo ko na dito sa may lupa gamit yung pala para mas madali itong sumama sa lupa at hindi madaling aanurin ng tubig. Tapos gaganda palalo yung soil condition natin dito. Pagkatapos kung ang mamekos-mekos dito yung mga lupa kag yung mga sago-sago ag vermicast totoo mga inday ay nagsimula na akong magtanim. Bali sa pagtanim po pala nito ay gaganituhin nyo lang ho. Medyo nyo lang ibaon ng mababaw yung kanyang pinakapunuan. Tapos itatali nyo iyan sa haligi na pinatayo para doon siya kakapit kag diyan siya maghahaba. Bali ganitong planting style lang pala yung in-apply ko dito mga totoo mga inday na sa kada haligi ay 2 cuttings pero dito sa may gitna na niyan ho na isa na lang. Tapos yung kanyang salandigan dyan ay yung pawa na isang uri bala ng kawayan na maliit na medyo makapal din. Kilala mo na? At kapag ito naman yung mga dragon fruits na ito ay aabot na doon sa may itaas, maglalagay na naman ako doon ng mga mapapatungan ng kanyang mga sanga para hindi ito mababali. Kumbaga maglalagay tayo ng support para sa kanyang pagyabong para pag bumunga sila, mayroong magsasapnay sa kanyang mga sanga.
Baw diri ga ililigod na ako sang kakatanim dito yung mga tuto mga inday. Paano ba naman ang pagod-pagod ko na kaayo dito at ang sakit-sakit na ng likod ko na aking inaagwanta? At sa wakas nga dito mga tuto og mga inday natapos ko na gid man ang pagtatanom ng mga cuttings na ito. Kang timing gid dito abaw, umulan. Mamunyag patani ako, mangdilig bala. Baw grabe ba? Baka siguro nakita ni Lord dito nagasinakit na yung likod ko tapos nagareklamo ako na kapoy-kapoy na ako. Kaya siya na lang yung nagpadala ng ulan para madiligan yung mga itinanim ko. Dahil tapos na yung trabaho natin dito mga totoo mga inday. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye, ingat!